Itong tatlong reyon, scapula, ang balikat mismo at ang cervical na bulugod ay parang magkaibigang nag-aaway tapos nagkakabati ulit at pagkatapos ay nag-aaway ulit at nagkakabati ulit. Karaniwan din, pagkatapos ng bursitis, magkaroon ng issue sa scapula, sa cervical na gulugod. Dahil ang tatlong reyong ito, hayaan mo iguhit ko rito, gagawa ko ng maliit na magandang drawing. Ito ay isang tao na nakatalikod, ayan, ang buhok. Ito ay para hindi malito. Okay ba mga tao? Nandito ang balikat. At dito ang scapula. Itong tatlong bahagi. Scapula. Ang balikat mismo na isang complex na mga kaso-kasuan, pati na rin ang cervical na gulugod, pareho lang sa mga ayon. Katulad ng tatlong musketero, lagi silang magkasama. Katulad ng mga kaibigan nag-aaway, pero nagkakabati rin ulit. Tapos mag-aaway ulit at magbabati ulit, alam mo yun. Kaya, kung may nagsimula ng magreklamo, at lumabas pa na may bursitis, siguradong yung dalawa pa ay kasali na rin sa problema ito ng bursitis. May iba pa kaming video tungkol sa bursitis sa channel, pwede mong hanapin pagkatapos. Ay search mo lang dito sa YouTube si Dr. Alexandre Bursay. Ang bursitis ay sanhi ng mechanical na kawalan ng balanse at madali lang natin itong gamutin. Kaya ang bursitis ay resulta ng hindi balanse o ng iskapula. Well, cervical na gulugod o ng dalawa o kahit ng tatlo ng sabay-sabay. Ang katotohanan, nagpagamot ka ng bursitis, iniisip ko gamit ang gamot. Gamit ang physical therapy na nakatutok lang sa parte ng masakit. Malamang na ikaw. Akala mo naresolba mo na ang bursitis, pero andyan pa rin ang problema. At pagkatapos, hindi mo naramdam ang sakit dito. Ano nagsimulang sumakit na yon? Ay ang leeg. Ngayon, gawin natin ito. Kung may nauna ng sumakit, yung isa sumakit na rin, malamang na ang problema ay nandito sa scapula. At ngayon, magmumungkahi ako ng dalawang madaling ersisyo. Simple lang, para matulungan kang maresolba o mapabuti man lang ang sanhi ng problema at makabalik ka sa dati. Ibalik ang pagkakaibigan ng tatlong musketero na ito sa pagitan ng tatlong magkakaibigan na ito, tatlong magkapitbahay. Ayos ba? Para sa unang ehersisyo, kakailanganin mo ng pader. Hayaan mong ilayo ko muna itong flip chart. Oh, heto. Sa una, baka mahirapan ka. Ilagay mo ang mga kamay mo sa pader, pantay sa balikat kung kaya. Alexandre, masakit pa rin ang bursitis ko pag nilalapit ko ang kamay dito. Ilagay mo na lang sa mas mababa. Pero mas ideal kung dalhin mo hanggang balikat. Sa posisyong ito, ituwid mo ang siko. Parehong siko ay tuwid. Huwag tiklupin ang mga siko. Gawin lang ang galaw na ito. Ibaba ang katawan paabante at ibalik. Napansin mo ba na sa mga shoulder blade mismo nagaganap ang galaw? Sa simula, mahihirapan kang gawin ito. Karamihan sa mga tao ay nahihirapan dito. Hilingin ko lang na ipagpatuloy mo. Pagkatapos, magiging kasing dali na lang ito tulad ngayon para sa akin. Makakatulong kung titignan mo kung hindi mo nilalapit ang balikat mo sa tenga. Kasi dito, hindi mo magagalaw. Mag-relax ka lang parang pag lumalabas sa shell. Kaya, i-relax mo lang ang mga balikat mo. At dito, kita mo, mas marami kang magagalaw. Subukan mong abutin hanggang magdikit ang mga shoulder blade mo sa likod. At ibalik mo hanggang kaya mo. At mag-ingat ka na hindi gagalaw ang siko. Ang galaw ay nangyayari lahat sa shoulder blade. Ang katawan ko ay umaabante at umaatras. Dagawin mo ang ehersisyong ito hanggang maramdaman mo ang gaan ng paggalaw. Mas madulas na at mas naigagalaw mo na ang mga talin ng balikat. Ayos ba? Alexandre, pero gusto ko ng bilang. Gusto ko malaman kung ilang beses ko ito gagawin. Gawin mo ng 30 beses at subukang isagad ang abante. Bibalik sa sugdulan.
Dalin mo sa sukdulan, bibalik sa sukdulan. Walang pagmamadali, pakiusap. Isa pang ehersisyo para sa scapula na maaari mong gawin ay nakatuon dito. Ay parang mabisang remedyo ang ehersisyo. Alam mo yung remedyo meron ng lahat. Minsan ito ay tableta, minsan ito ay pamahid, minsan nga ay panlinis pa tulad ng pasyente ko na gumagamit ng Veja. Hindi pala Veja, kundi lanis ng buriti na sabihin nagpapadanda ng galaw ng kasukasuan. Ayan, lahat ng tao may ganyang mabisang remedyo. Ang ehersisyong ipapakita ko ngayon ay mabisang gamot para sa scapula at mga problemang sanhi nito. Sa umpisa, medyo mahirap ito pero pagtiyagaan mo lang, bumalik ka rito, panurin ulit ang video at sabayan mo ako para magawa mo rin ang ehersisyo. Sa ehersisyo ito, tatrabuhin natin ang kalamnan na tinatawag na subscapular. Matatagpuan ito sa pagitan at ilalim ng scapula. Sa pagitan ng scapula at tadyang. Kaya ang paraan para mahanap ang kalamnan na ito ay dito. Itataas mo ang braso mo at ilalapit mo ang dulo ng mga daliri mo na parang ihihiwalay mo ang scapula mula sa mga tadyang. Nandito ang dalawa. Papasok ka habang sinusundan ang scapula. Tama ba? Para makatulong, pwede mong ilagay ang kamay dito sa balikat para tama ang posisyon. Inilagay mo ang kamay sa tadyang. Nararamdaman mo ang scapula, subukan mong paghiwalain. Daan-daan lang kasi baka masyadong masakit ito. Tingnan mo yung galaw na ginagawa ko dito. Dinadala ko patras. Darating yung punto na makakaramdam ka ng hindi komportabling pakiramdam. Pwede kang umangat, pwede kang bumaba at hanapin ang pinakamasakit na parte. Sa akin, dito sa taas, sobrang sakit. Nahanap mo lang yung masakit na parte. Panatsilihin lang ang bahagyang diin, yung may kaunting sakit, at i-relax mo ang braso sa taas. Aray, at panatilihin mo ang diin na yan. Mapapansin mong unti-unting huhupa ang sakit sa loob ng 30 segundo. Kung kaya mong tiisin ng 1 minuto, makikita mong unti-unting nagre-relax at lumalambot ang kalamnan sa ilalim ng iyong kamay. Pwede kang maghanap at magtrabaho sa hanggang 3 mas sensitibong punto. Tama? Alexandre, dito nawala ang sakit. Hanapin mo ulit, subukang umakyat o bumaba pa ng kaunti, makikita mo ang isa pang punto. Palativin ang diin, i-relax ang braso sa ibabaw. Hintayin mo humupa ang sakit at lumuwag ang kalamnan. Alexandre, hindi ko magawa dahil mahaba ang kuko ko at masakit gamitin ang dulo ng daliri ko. Pwede mo rin gawin gamit ang hindalaki kung mas flexible ka. Tingnan mo dito kung paano. Hilawaki. Kita ba sa camera ng ganito, Erico? Hindalaki. Idiin mo pa unti-unti hanggang mahanap ang masakit na punto. At man-relax ka lang. Pareho lang ang proseso, makikita mo kung paano ito mas okay para sa'yo gawin. 2 o 3 masakit na punto sa subscapular. Kapag tapos ka na sa mga ehersisyong ito, mapapansin mong gumaan na ang braso mo, pwede mong ikumpara ang braso sa kabila, parang mas maluwag na ito. Konting lakas na lang kailangan mo para gumalaw at yan ang gusto natin. At makikita mo na hindi na masakit ang leeg mo. Kung may mga tanong, iwan mo lang sa mga komento. Kung may kilala kang nakakaranas ng mga sakit na ito, ipadala mo ang video na ito sa taong yon. Kung wala kang kakilala, i-click mo ang like dito para ipakita ng YouTube ang video na ito sa mas maraming tao. O kaya ikaw na mismo, ipadala mo sa group chat ng pamilya, sa group chat ng trabaho, ng mga kaibigan, ng football, sa GC, di ko alam, ng bingo kung malapit ka sa edad ko. Hanggang dito muna, malaking yakap at sa susunod.